Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga taga-subaybay dito sa programang ito na walang ibang hangarin kundi ang pagkalugod ng nag-iisang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At naway gantimpalaan po kayo sa lahat ng sumusubaybay, higit lalo ang pasimuno ng programang ito. Alhamdulillah. At ang ating topic ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay paano nga ba maging matatag ang isang bagong Muslim. No? Alam natin, sa panahon natin ngayon, na samot-saring fitna, mga bagay na nakakaharap natin sa ating buhay. Nandyan na yung mga international issues, nandyan yung mga issues sa kapatiran, issue sa trabaho, sa kapamilya, lahat po, no? So, paano ba natin mapatatag ang ating pananampalataya, especially po yung mga bagong yakap sa Islam, no? Na kung saan ay samot-sari ang nararanasan nilang problema, lalo na yung mga discrimination, halimbawa, no? Ang hindi pagtanggap sa kanila sa komunidad, ang pagtakwil sa kanila ng kanilang sariling pamilya, no? Asawa, mga magulang. So yan po yung dapat na pag-ingatan natin, dapat na pagtibayin natin, paano natin ito malalagpasan, sapagkat ang alam natin ng mga bagong Muslim, bagong yakap sa Islam ay talaga nakakaranas ng mga ganito. At ito ay isa sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, na paano mo pagtibayin ang iyong pananampalataya since pinasok mo ang Islam, tinanggap mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa puso mo, tinanggap mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang dakilang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ano dapat ang gawin mo bilang isang bagong Muslim na kayayakap sa Islam, na siya naman paninindigan mo na itong decision mo na ito ay tama, at kung paano mo ba maipapakita, no, sa mga taong ito, sa mga na-encounter mo sa buhay mo, na itong relihiyon na ito ay ito ang tama at dito ka nag-decision na walang nagpumilit sa iyo, no? So samot-saring mga fitna ang ating nakakasalubong, no? Lalo sa mga bagong Muslim. Kung titingnan natin, no, na karamihan sa mga naliligaw, no, napapasadlak sa mga problema na kung saan ay napapasok sila sa sitwasyon na nahihirapan na silang lumabas, no? Katulad ng mga ibang mga kapatid natin, mga balik Islam, mga bagong Muslim, na nasadlak sila sa mga grupo, na itong mga grupong ito ay siya naman na gumagawa ng karahasan, na sa pag-aakala nila na ito yung tama, no? Dahil sa kakulangan sa kaalaman sa Islam, yun, sila ay naligaw at nagkagawa ng mga kasalanan na hindi nila lubos maisip. So paano natin ito malalagpasan? Kinakailangan natin mapatatag ang ating puso, ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan natin patatagin ang Islam sa ating puso, sa ating salita, at sa ating mga gawain. Alam natin na ang mga bagay na nangyayari sa kalupaan, ito kadalasan o minsan ito ay dulot ng mga kagagawan ng mga tao. Kagagawan ng kanilang kamay, karahasan, dulot ng kanilang kamangmangan sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Allah? Dahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Lumitaw ang kapinsalaan, no, sa karagatan at kalupaan. Ito ay bunga ng resulta ng gawain ng mga tao, gawain ng kanilang mga kamay, na ito ay pagkakamali, no? Gawain ng kamay na kamalian, hindi pagsunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paglabag
sa pamantayan na batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsuway sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito yung Quran. At ano sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Liyadukuhum ba'da alladhina amilu la'allahum yarji'un. Ito ay upang matikman nila ang kaparusahan, ibang kaparusahan, no? Patikim lamang ito na kaparusahan para sa kanila. Ano ang purpose ng Allah subhanahu wa ta'ala? La'allahum yarji'un. Upang sila ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ingatan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na bago tayo kumilos ay nararapat lamang na ito ay batay sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong kikilos ng pag-aakala natin ito ang tama, ay yung pala nasasadlak tayo sa kapahamakan. At hindi lang kapahamakan ng ating sarili, kundi kapahamakan ng mga tao, kapahamakan ng kapaligiran, environment, kapahamakan ng iyong pamilya. Ilan na ba yung mga tao na nasadlak sa maling grupo? Di ba? Dahil sa kamangmangan nila, hindi nila pagsiseryoso sa kaalaman sa Islam, ano nangyari sa kanila? Napahamak nila ang sarili nila. Napahamak nila ang maraming kamusliman. Napahamak nila ang kanilang mga pamilya. Isang araw nakita natin sa balita, isang anak ng isang daya, dahil sa kapabayaan niya sa Islam, pagiging mapusok niya, anong nangyari? Sumama sa mga grupong ito, naligaw na landas, anong nangyari? Ang pamilya niya ay napahamak. Ang anak niya ngayon ay hawak ng hindi Muslim. Hindi kaya tatanungin sila sa kabilang buhay, sa kabila ng kapabayaan mo. Hindi mo inisip ang kapahamakan ng sarili mo, ng pamilya mo. Naging mapusok ka. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, bawal sa atin ang masyadong maramdamin. Yung mga ibang kapatid natin, masyado sila nakapokus sa mga problema, mga issues. Ng mga international issue, yung mga nangyayari sa mga kapatiran natin sa ibang bansa, yun lamang ang tinitingnan nila sa YouTube, sa social media. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng puot ang puso nila. Bakit? Parang dumarating sa kanilang sarili na kailangan makabawi. Paano gagawin natin? So, nag-iisip ng karahasan. Ito po ay mali, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ilalakal kung wala kang magawa na tulong na mabuti, kabutihan. At least yung dua mo, huwag kang kumilos ng mga bagay na maaaring bumalik sa iyo ang kapinsalahan. At hindi lang sa iyo, kundi sa mga Muslim community, maging ang pamilya mo, lahat. So, I hope na naintindihan niyo po ang aking salita rito. Ito ay salita na na-observe natin na nangyayari sa kapanahunan natin ngayon. Na kadalasan ang nasasadlak, maraming nasasadlak na mga bagong Muslim doon. Bakit? Pinakitaan lang ng verse ng Quran, ng hadith. Pinaliwanag sa kanila, yung pala mali ang interpretasyon, yun, naniwala sila. Bakit? Kasi nga, kulang ang kaalaman mo sa Quran, sa hadith ni Propeta Muhammad SAW. So ano ang dapat natin gawin? Sa isang bagong Muslim, tinuro ni Propeta Muhammad SAW. Pagkatapos mo magsyahada, dapat mong pagtuunan ng pansin ang pagdarasal. Ang pagdarasal sa 5 beses sa isang araw. So huwag kang masyadong magiging emosyonal, kapatid. Dahil yan ang kinukuha ni Satanas para iligaw ka niya at makagawa ka ng kasalanan. Nararapat sa atin na liwanagin natin ang ating isipan, mag-aral tayo, magtanong tayo sa mga ulama, sa mga ustad, sa mga nag-aral ng Islam, magtanong tayo sa kanila. Huwag natin gamitin ang ating sariling kuro-kuro. Huwag natin susundan, sipulan, na nagsasabi ng ngunit ang kanilang mga gawain ay hindi na ayon sa batas ng Islam. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, medyo nagiging madamdamin ako kasi itong mga nangyayaring ito ay totoong mga nangyayari sa buhay natin, sa kapanahunan natin. Alhamdulillah, ngayon, nangyari
Dapat lamang na magkaroon tayo ng lesson sa lahat na nararanasan natin, nangyari sa atin. No? So, meron itinuro sa atin ng mga ulama ng 10 pamamaraan para mapatatag natin ang ating sarili sa Islam. Para mapatatag natin ang ating pamumuhay, ang ating sarili, ang ating pananampalataya sa Islam. Bakit? Kahit anong harapin nating pagsubok, kahit sinong dumating sa ating harapan na magsasabi ng katuruan ng Islam, kung meron kang panangga sa kanya, ibig sabihin, matatag ka sa Islam, meron kang sapat na kaalaman sa Islam, hindi ka basta-basta matitibag. Hindi ka basta-basta mapapasok ng inuman kapag ikaw ay isang tao, isang Muslim na nagiging matatag sa Islam. Ano ito? Number 1, magbigay tayo ng mga steps, mga pamamaraan na binigay ng mga ulama para magkaroon, para magiging malakas tayo, matatag tayo, tumitindig tayo ng matibay, malakas ang pundasyon natin na hindi basta-basta tayo matutumba bilang isang mananampalatayang Muslim. Una ay ang pagtanggap sa Quran. Ang pagtanggap sa Quran, 100% ikaw ay tumatanggap sa Quran, walang pagdududa, walang pag-aalinlangan, walang pag-iimbot na pagtanggap mo sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang Quran. Pag sa buhay, no? Ibig sabihin, kailangan natin pag-aralan ng Quran. Unti-unti natin pag-aaralan ng Quran. Pag sa ulo, pagbasa, at of course, ang pagsabuhay nito, kung ano ang hinaram ng Allah subhanahu wa ta'ala ay iaram mo sa iyong sarili. Kung ano ang kanyang inutos, yun lamang ang iyong gagawin. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Sinabi ng Allah, sino man ang tunay na matakot sa Allah, isinabuhay niya ang pamantayan ayon sa batas ng Allah, ang Quran, ay bibiyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng makhraja. Ano yung makhraja? Isang problema mo kapatid, bibiyayaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming lusutan. Maraming solusyon. Allahu Akbar. So, paano natin ito makamit? Ito ay pagsiseryoso natin ng pag-aaral ng Quran. Pagsabuhay natin ng Quran. Sino man ang lumimot sa Quran, hindi niya isabuhay ang Quran, tunay na siya ay mamumuhay sa mundong ito ng kapighatian. Tunay na mamumuhay sa mundong ito ng kasikipan. Puro problema. Puro pagsisisi. Yan ang mangyayari sa tao na hindi niya isinasabuhay sa puso niya, sa salita niya, sa kanyang mga gawain ang Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ وَاحِدًا. Tingnan niyo, pati mga kuffar, mga Quraysh, alam nila na ang Quran ay nagbibigay, nagpapalatag sa puso ng bawat mananampalataya. Sapagkat sila mismo ay nag-testify. Sinabi nila na kung hindi lang ipinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran ng dahan-dahan, kumbaga binaba ito ng buo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailanman hindi nila maisasabuhay ang Quran. Pero anong pamamaraan ng pagbaba ng Quran? By sitwasyon. Asbabun nuzul. Sa panahon na kailangan nila yung batas na ito, dito bumababa ang Quran upang mapanatili na mapalakas nila ang kanilang mga puso. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika yuthabbitu bihi fuadak, upang mapatatag namin o Muhammad ang iyong puso. Bakit? Pwede naman ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng minsanan lang ang Quran. Isang araw, isang minuto ibibigay niya ng buo. Pero anong dahilan ng Allah? Bakit hindi niya binaba? Upang mapatatag ang puso ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang pag-aaral natin ng Quran, mga kapatid, ay nagpatatag sa atin. Kaya tayo ay magkakaroon ng interest upang pagbutihin natin, magkaroon tayo ng interest ng pag-aralan itong Quran na ito
ng pagbabasa, pagsabuhay, pag-alam ng kanyang ibig sabihin, no? At yung binabasa natin na Fatiha, mga kapatid, huwag lang tayo kontento na tayo nagsasala. Alamin po natin ang meaning ng binabasa natin na Quran. Sapagkat doon matatagpuan natin ang kusyur, yung kataimtiman ng ating pagdarasal, pag naunawaan natin kung ano ang binabasa natin. So, meron tayo, isa na lamang na tutukuyin ko sa inyo, no? Kasi merong 10 na pamamaraan ng paano tayo magiging matatag. So, isa na lamang, yung 8 ay tatalakayin natin sa next episode. Pangalawa ay ang tunay na pananampalataya sa Allah. Al-imanu billah wal amal salih. Ang paggawa ng kabutihan. So, ito po yung pangalawa. At alam natin, yung tinatawag na maratibuddin, yung una, yung haligi ng Islam, paano natin isabuhay, no? Yung shahada, pagkatapos ng shahada, ay pagtataguyod natin ng sala, no? Ang zaka, ang pag-aayuno, at ang hajj. At ang pangalawa nito ay ang pagtibay natin ang ating paniniwala, no, sa Islam. Ano yung paniniwala? Paniniwala sa Allah, pagkilala sa Allah, sa kanyang kakayanan, ang pagtatawakal, ang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paniniwala sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga libro, sa kanyang mga sugo, sa araw ng paghukom at sa kadar. Kapag pinalakas natin ang paniniwala rito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, anuman ang mangyayari sa iyo na pagsubok, alam mo na ito ay kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam mo na hindi ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsubok na ito, maliban na lamang na ito ay kabutihan para sa iyo na tunay na mananampalataya sa Allah. At ang huli na pinakamataas na maratibuddin, al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ano ang ihsan? Ang sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na parang nakikita mo siya, ngunit hindi mo siya makikita. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala 100% nakikita ka niya. Paano natin i-apply sa ating pamumuhay itong al-ihsan? Yan po ang isang tatalakay natin sa next episode. At nakadalawa lamang po tayo sa pamamaraan para maging matatag ang ating pananampalataya, ang ating pagiging Muslim, paano tayo kumapit sa Islam. Kaya maraming salamat po. Nawa ay subaybayan niyo ang talakayan na ito upang makuha natin ang tunay na aral at kung paano natin mapatatag ang ating sarili sa Islam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalawa lang, hinabol pa yung isa kasi isa lang nabanggit.